Magandang araw. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Ano po? Maghaharap tayo ng Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito po. Ngayon ay araw ng Lenten season. Pagunita sa ginawa ng ating Panginoong Yesus ng paghahalay ng kanyang buhay upang matubos po yung ating mga kasalanan, na siyang walang kasalanan. Siya po, iniatang ng Diyos ang kasalanan natin sa Kanya. Ano po? Bago tayo papalahot sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito po, Catholic Edition. Yan. Na pinamimigay po na Simbahang Katoliko sa mga preso. Galing po sa preso ito, doon sa Manila City Jail. Na isang kabatahan, medyo malambot pa siya, batang lalaki, na involved sa drugs. At makalaya po, ito, hiningi ko sa kanya ito. Sabagay, ang mga ganito, mura lang naman sa bilihan. Ako, kung saan pinagawa ang mga ito, sa Philippine Bible Society. Nung araw, bawat isa nito, 66 pesos lang. Kapag bibili ka sa Philippine Bible Society, bumili ka ng 10 nito, may dagdag kang isa. Ako, nasubukan kong bumili kasi namigay po ako ng ganito nung araw. Ako, bago tayo papalahot, tayo muna sandaling mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa pagkakataon na ito. Buksan mo po ang mga puso, isip ng bawat isa. Kung meron man po silang dalang kahirapan sa buhay, iyong paghahanin. Kung may dala man pong iba't ibang sakit, iyong pagalingin sila, Panginoon Diyos. Tunay nga po sa iyo, walang imposible. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tuwing dumarating po yung mahal na araw o Lenten season, ang nangyayari po, yun, yung nakikita nyo yung sinakulo, pabasa sa iba't ibang probinsya. Kanya-kanya po ng diskarte. Noong pong araw, bumibiyaya ako sa Ilocos. Pag tumutok ka na ng Ilocos Sur, papunta ng Ilocos Norte, pagmamahal na araw, may mga bahay po, yung nagbababa sila ng lamesa sa tapat nilang bahay, sa kalsada. Bawa, itong bahay mo, kalsada yan, highway yan, highway. Highway po pala. Ilalagay sila ng lamesa at ilalagay nila yung mga santo nilang maliliit. Alos taon-taon po nakikita ko yun eh. Kaya ako nasasabi sa inyo, baka meron sa inyong mga taga-Ilocos. Magbuhat dito sa Ilocos Sur, papunta ng Ilocos Norte. Ganun po ang nakikita ko. Ito sumasapit ang mahal na araw. Meron naman, sa mga Kapampangan naman, pabasa. Po, kahit sa mga Katagalugan dito sa Maynila, pabasa. Magsisimula sa umaga, matatapos sila ng 3:00. Ito yung araw ng Biyernes Santo yun.
Meron naman yung iba, tuwing ano po, Huwebes Santo, meron na. Hanggang magdamagan yun. Kinabukasan ng alas 3, matatapos. At meron naman doon mga nagpipinitensya. Kung sana meron pabasa, humihinto po sila. Luluhod sila at nananalangin ng taimtim. Ano po? Yan. Yan ang aking nakikitang kultura. At saka sa mga probinsya po, yung may mga pabasa o sa Kapampangan, puni, meron pa kain yan. Depende kung magandang dating ng sponsor. Yung iba po, tanghalian at saka apunan. Kada may dumarating na bisita, lalo po sa mga maliliit na kapilya, merong nakaasikaso talaga ron. May nakalutong pagkain. Or pag-apon naman, merienda. Sopas, ganon. Mabili, ice cream. Kasi mainit ang panahon. No? Ice cream. Ewan ko lang ngayon kung meron ng halo-halo. Pero noon nakikita po ice cream eh. Siguro meron na rin halo-halo ngayon eh. Kasi matanda na ako, 62. Yung kinukwento ko sa inyo, nung elementarya pa ako. Ayan. Ganon po ang senaryo. At doon sa mga probinsya pa rin, yung merong magdamagan na pabasa. Ano po? Kung minsan, Lunes Santo pa lang, meron nang bumabasa, kumakanta. O hanggang matapos po sila ng Biyernes Santo ng alas 3. Kasi nga po, sinasabi nila, patay ang tubig. Kaya, patay si Kristo, bawal maligo kanila. Yung mga nagpipinitensya po, matatapos sila kung mayroong ilog sa lugar nila, hanggang ilog. So, doon sila maliligo, magbabanlaw. Ano? Kasi, siyempre, gumagapang sa kalsada, huwag mong sabihin simentado yan, no? Lupa. Ginagapang nila. Siyempre, marumi sila, may dugo sa likod. Kaya pagdating sa ilog, sabay-sabay din po silang naliligo. Po, nakita ko po yan sa probinsya namin. So ngayon, yan ang itsura ng Lenten season. At hanggang ngayon, sa edad ko pong 62 mahigit na, nakakakita pa ako ng ganyan. Pero ngayon, na parang na-improve. Noon, parang parang masyado silang seryoso. Ngayon, hindi na. Parang nagiging katatawanan na. Kasi, noon wala namang inaambalo sa pit eh. Yung parang fraternity. Yung acing. Sa hita, tsaka sa pit. Mostly hita eh. Noon wala pong ganon. Yung ng palapa ng saging. Yun ang pinamamalo. Kamay at saka dalawang paha. Tsaka sa likod. Very strict ang mga nagpipinitensya noon. Pero ngayon iba na po eh. Yung napapanood ng nakaraang taon, itong mga previous year po pinapalo nila na tabla, makakapal. Kaya kada hataw po ng tablang ganon, yung nagpipinitensya, tumatakbo siya eh. Tapos meron siyang tali dito sa baywang, inaatak siya ng side by side at saka likod at saka harapan. Kaya kung hindi nang malakas sumatak sa kanila, doon siya mapapagawi. Kapag inataw po sa pit o sa hita, talaga naman bumibigay. Iniipo niya po yung pit at hita niya sa sakit. Naging na po ngayon, parang katatawanan. Wala nang kaseryoso. Hindi kagaya ng pinukwento ko. Nung bata ako, talagang solemn na solemn. Na para bang talagang, ay, ito, tama ito. Pero ngayon, hindi na tama eh. Ano po? Yan. Itong mga ganitong klaseng kultura ng Pilipino, lalo na tayong Pilipino, ang sa ASEAN, kasi Asian country tayo,
Sinasabi nila ang Pilipinas ang religious country. Kristiyanong bansa kanila. Kasi po yung ASEAN, Buddha, at Chinese. Meron mang Muslim, mailan lang. Pero Pilipinas po talagang ano. Kaya tinagurian pong Kristiyanong bansa kuno. Kaya kuno ka, hindi naman totoo eh. Kung totoo ka ang Kristiyano, hindi ka naman magpapahataw lang ganyan eh. Na po, yung totoong Kristiyano, hindi po sila nakikisali sa mga festival ng mahal na araw. Lalo na yung nagpipinitensya. Hindi na po yun. Kasi alam na nila yung kasulatan. Na ang pagliligtas ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng katawan. Yang sakripisyo sa katawan, wala nang kwenta yan. Kasi kung Bible pong pagbabasahin natin, o pagbabasihan natin, ang nakalagay po para accept ka sa Diyos, ano po nakalagay kasi sa Biblia? Babasahin natin. Paano ka magiging accept sa Diyos? Nung araw po, ang Panginoong Yesus nagpunta po sa bundok kasama yung apostol, sila Pedro. Ito po, ano? Sa Mateo 17. Sabi po sa verse 5, abang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Maliwanag po, ang nagsalita ang Diyos. Sabi niya, mula rito may tinig nagsabi. Sino po yung nagsabi? Ang Diyos Ama. Tignan natin ito yung eksena nila Pedro ito eh. Kaya sabi niya, sa verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Doon sa 2 Pedro 1:16 naman, tignan natin yung sinabi naman ni Pedro. Para lang makita natin 1 Pedro 2:16. Ito po, 2 Pedro. Uno 16, 2 Pedro. Dito po 1:16. Ito. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinabatay sa mga alamat na kata lamang ng tao. Nasaksiyan ng aming mga mata ang kanyang kadakilahan. 17. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalatian, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig sa dakilang kalwalatian ng langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. 18. Narinig namin ito mula sa langit, sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Yun. So, pinatutuhanan ni Pedro
Narinig nila yung tinig mula sa langit. Sino po yun? Natural ang Diyos po. Nasaan ba ang Diyos? Mateo 6:9. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. So, sa langit, narinig ni Pedro yung tinig. Kasi sabi niya nasa bundok kami. Totoo po yun. Kung babasahin natin yung Mateo, kasi binasa natin yung 5 lang. Dito sa verse 1, Mateo 17:1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila ito umakyat sa isang mataas na bundok. Oh, yun. Kaya ang sabi ng Diyos about Jesus, ito minamahal kong anak. Narinig nila Pedro, kaya inulit ni Pedro sa surat niya. Sa ikalawang Pedro 1:16, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Maliwanag po ang utos ng Diyos. Makikinig tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ang tanong ganito po, inuutos ba ni Jesus na yung ginawa niya pagpapakasakit sa ibabaw ng cross, yung pagbuhat niya ng cross, paglalakad niya sa bundok, sinabi ba ni Jesus, ulitin ninyo yan? Ulitin ninyo yan? Hindi po. Kasi yung ginawa niya, ayon sa Biblia pa rin, sapat na po yung ginawa niya. Minsan lang yun, hindi na pwedeng ulit-ulitin yun. Dito po sa Hebreo 10, ganito po nakalagay. Simulan natin sa 8. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at ito'y inandog at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. 9. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong parahan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo, 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog. Once, minsan lang, ng kanyang sarili, at iyon ay sapat niya. Sapat na. So, hindi niya naman po pala pinag-utos yung kailangan magsakripisyo ka ng katawan mo, magpapakahirap ka ng katawan mo pag dumadating yung mahal na araw, Semana Santa, Lenten season, o kung ano nang tawag nyo dyan. Hindi na inuulit. Pero bakit yung ginawa ni Jesus, pagpapakasakit, inuulit ng tao? Lalo na po doon sa may Kakutod, sa may San Fernando. Nagpapapako sila sa cross. Pero, yung pagpapako po, oo, ipapako talaga dito. Pero yung sanay nang magpapako, yung kumbaga, may dinadahanan na yung pako. Yung buto natin dito, iniilagan nila kasi madidisgrasya ka. Kapag merong ugat na tinamaan dyan, mapaparalyze yung kamay mo. Kabisado na nila yun. Ngayon, pag pinukpok nilang ganun, narinig nila tumama na sa kahoy. Magaling yung nagpapako Tansyado niya. Pag naramdaman niya tumama na sa kahoy, tama na yun. Kahit bagya lang, kasi nakatali naman para hindi mahulog yung nagkikristo-kristo na nagpapapako sa cross sa Kakutod, Pampanga. Kahit saan, meron din yan. Doon lang masyadong sumikat sa San Fernando, Kakutod. Pero meron din pong iba sa probinsya. Meron din. Dito po sa balita ko noon, sa Malolos, meron din Pero mas popular po yung sa Pampanga, ano?
Ngayon, yan bang ganyan pagpapahirap sa katawan? Kailangan pa ba natin yan para tayo? Sige, sabihin nyo na. Kasi pag na-interview sila sa TV, ano sinasabi nila? Meron silang kahilingan na gusto nilang mapakamit nila. Naalala ko po si Cardinal Tagle nung araw tungkol po sa mga deboto. Yang mga yan, matuturing mo rin deboto sila eh. Yung tuwing mahal na harap, nagpapapako, nagpapakahirap, yung naggaganyan. Kung ano-ano, gumagapang sa kalsada, lupa yan, simento yan, mahinit, okay lang. Sa tingin nila, yun ay maganda. Sa kanilang paniwala, sabi ni Cardinal Tagle nung araw, yung mga deboto, yung mga ganyan gumagawa ng ganyan, kapag hindi nila matanggap yung kahilingan nila, babalik at babalik sila. Ibig lang sabihin, talagang bumabalik talaga. Yan kasi yung kahulugan ng deboto, devoted. Devote yourself to one. Halimbawa, ang deboto, yung may gathering yan. Pupunta at pupunta yan, kahit taga-saan yan. Ayan, yan ang deboto. Ganyan din sila. Wala silang sawa. Taon-taon na lang papahirap, nagsasakripisyo ng katawan. Pero, sabi nga ni Apostol Pablo, yung, tignan nga natin, yung, alam niyo po, sa 3:16, ganito po sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa Korinto. Unang Korinto 3:16, Sa una, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin kayo bilang taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananig pa sa inyong laman. Ang laman. Ang inyong pagkahinggit at pagkaaway-away ay palatandaan na makasalibutan pa kayo at namumuhay ay sa laman. Yun. Napangaralan na po ni Apostol Pablo ang mga tao. Kaya sinasabi niya, noon na pinakakain ko sa inyo, gatas. Sa baby, bago. Gatas muna. Yung malambot. Ngayon, ang sabi niya, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matitigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Kumbaga po, hindi sila natututo. Kaya sabi niya sa 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang templo? O sinabihan niyo po yung mga tao na gusto nila puro gatas. Ibig sabihin po yung mga pasimulahing aral. Pagka matigas ng pagkain, hindi pa nila kaya. Pero nagtsatsaga si Pablo. Kaya nasabi ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? 17. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Kung mananampalataya ka na, siyempre ganun po talaga ang mananampalataya sa simula. Aaralan ka ng mga pang grade 1.
Pero hindi naman po dapat manatili pag grade 1 ang aral mo. Kailangan nag-aantas din. Kaya nasabi ni Pablo yan. Kasi nga po, yung mga taga-Korinto, hanggang ngayon gusto nyo gatas pa rin. Ibig sabihin, kahit hindi ka na baby, gusto mo gatas pa. Hindi naman po pwede yun. Kailangan lumantas po tayo sa ating spirituality. Kaya nasabi ni Pablo yon na yang katawan ninyo, templo ng Diyos yun. Kaya kapag isa kang mananampalataya, yung katawan mo, ginagawang templo ng Diyos. Tumatahan sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano po? Yan. Kung isa kang mananampalataya, hindi ka susuhog sa ganyan. Maaring manood ka. Hanggang sa manood ka na lang. Pero yung ikaw mismo magpipinitensya, ay hindi. Sabi niya, kapag yung magwasak ng katawan, ano nakalagay sa 17? Ito po. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niya. Aatawin ka. Pagwawasak po yun. Kasi hindi nakakapagbabanal sa iyo yun. Hindi ka nagiging banal kapag ikaw ay nagpipinitensya. Kapag isa ka ng mananampalataya, hindi mo gagawin yun. So, ibig sabihin, yung mga gumagawa ng ganyan, unbeliever pa sila. Kapag sila'y naging believer, hindi na po sila ganyan. Halimbawa, dati ako nagpipinitensya. Naaralan ako ng aral ng Panginoon. Ihinto na ako. Pero kapag nagpatuloy ka pa dyan, ang tawag dyan, nananatili kang sanggol. Gusto mo puro gatas na lang ang kainin mo. Hindi mo na gusto yung matitigas, yung aral na magpapahantas sa'yo. Mananatili kang baby. At anong tawag doon? Unbeliever pa rin. Kahit na believer ka na, o isa ka ng Kristiyano, mananampalataya kay Jesus, pero ang totoo nun, kunwarian lang yun. Unbeliever ka pa rin talaga. Kasi kung totoo tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, tama na yun. Yung ginawa ni Jesus, sapat na po yun para tayo ay iligtas, patawarin sa ating mga kasalanan, at kung may sakit ka, pagagalingin ka. Ano po? Kasi yun ang sulat ni Apostol Pedro. Sa kanyang pagkasugat ng kanyang katawan, ay pinagaling kayo, sabi ni San Pedro. Tingnan po natin, 2:24. Ano po nakasulat? Ito, tingnan natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Ang pinasan po, yung krus, yun yung kasalanan natin, mga tao. Yun ang pahirap kay Jesus. Kung mapapanood niyo yung Passion of Christ, ilang beses natumba si Jesus. Ganon kabigat ang kasalanan natin na kanyang dinala sa kanyang balikat. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling. Yung sugat na tinamo niya.
yung pinapalo siya ng woodchop na napanood niyo yung Passion of Christ, yung tatama siya ng mga pati yung laman sumasama. Kaya nga yun gustong ipalis ng simbahan yon, yung ginawa ni Mel Gibson. Masyadong brutal daw yung ganon, eksena na merong mga metal na sima yung tawagin. Pero hindi rin po napatanggal eh. Yan. Kaya sa kanyang sugat, pinagaling tayo. Ibig sabihin, sapat na talaga ang kanyang ginawa upang mapatawad tayo. Ano lang ang gagawin natin kung meron tayong kahilingan? Eh di manalangin tayo. Humiling tayo sa Diyos. Hilingin natin yung gusto natin. Actually, ang nangangaral po si Jesus dito sa lupa eh. Sa Mateo 11, ano sinabi niya? Praise the Lord. 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Anong sabi niya? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Oh, mahirap po ba yun? Hindi. Ang mahirap, pag matigas ang ulo ng tao. Nakasulat na po sa Biblia, paano tayo patatawarin ng Diyos? Hindi na tayo magpapakahirap. Tinuro sa Biblia po kung ano nang gusto natin, hingin natin sa Kanya, ibibigay naman niya. Bakit kailangan magpapakahirap ka pa? Eh pagkatapos mong magpenitensya, kinabukasan, simula na naman ang bisyo. Isang taon ka na naman magbibisyo, pagkatapos penitensya. Ano yan? Paulit-ulit na lang. Kumbaga sa andog, inaandog-andog mo sarili mo, taon-taon na lang. Eh sabi ng Biblia, minsan lang iniandog ang katawan ni Jesus. Tama na yun, sapat na yun. Kaya sabi ni Jesus sa cross, it is finished. At tiniho ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Natapos ko na, sabi niya. Nagawa na niya ang salvation. Anong kasunod ng salvation? Kung may gusto ka, hilingin mo, ibibigay niya. Akala niyo po ba puro salvation lang yun? Hindi. Blessing, meron din blessing dyan. Nasa inyo po. Hindi naman po mahirap. Actually, ang sabi nga ng Panginoong Yesus sa Mateo 6:8, lumalapit ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita. Alam na ng Diyos ang gusto mo. Kanya lang, titignan mo ng Diyos yung laman ng puso mo kung talagang totoo ka. Baka nagyayabang ka lang. Tignan natin. Sa Mateo 6:8, sa second paragraph, alam na ng inyong ama ang alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago paninyo ingin ito sa Kanya. Hindi ka pa nagsasalita. Nagpaplano ka pa lang umiling sa Diyos. Alam na ng Diyos. Kanya lang gusto ng Diyos, humingi tayo. Yan problema. Pag na-interview yung mga nagpipinitensya sa camera, sa mga TV, Diyosman, meron kasi akong kahilingan. Gusto kong gumaling si ganito. Gusto kong gumaling si ganito. Kung ano-ano na. Nakalagay pala sa Biblia, sabi ng Panginoong Yesus, lalapit ka pa lang, hindi ka pa lang umihiling, alam na ng Diyos ang gusto. Di umiling ka na lang. Bakit kailangan magsakripisyo ka ba? Para kang aktor na actress. Kaya, minsan naisulat ko, best actor. Bakit po? Kala mo, totoo talaga .
Hindi po, parang kaya ngayon yung celebration ng Lenten season, parang ano na po ngayon parang nasa sarsuela ka. Alam niyo pagka piyesta, yung mga may mga rides, may mga sa mga plaza, parang gano'n na lang ngayon niya. Wala na yung talagang diwa ng pagpapako ni Jesus sa ibabaw ng krus. Alam niyo, ewan ko Kayo kaibigan, nanonood ng video ito. Huwag niyo pong gawin yun. Kung kayo man nagnanasa na in the future, gusto niyo rin magsa penitensya, magpasakit ng katawan, wag na. Tanggapin niyo po si Jesus ng buong puso niyo. Isuko niyo yung buhay niyo sa Kanya. Sapat na po yun. Siya po ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Siya po magdadala sa Ama. Wala nang iba. 1:14 says, Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Tunay nga ginawa ni Jesus, ang iyong bugtong na anak ay tama na. Sapat na po upang kami mapatawad sa aming kasalanan. Kanya nga lang, may mga tao pa pong likas na matitigas sa kanilang mga hulo na sa kanilang paghiwari, sila ay pagkikinggan mo sa kanilang mga pagtitiis, pagpapahirap ng kanilang katawan. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay? Kaibigan, yan. Ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Silang Cavite ngayon. Ito po ang programang Ang Kasaysayan ng Iwaga ng Lenten Season in the Philippines. Kaibigan, like and share and subscribe now na. Mag-subscribe naman po kayo. Share nang i-share. God bless us all. Bye-bye!